Hello science fans! Nangyari na ba sa inyo yung pagtingin mo sa kamay or sa paa mo tas nagbabalat na siya? Nung isang araw, maayos yung balat mo, tas sa susunod, nagbabalat na siya. Madalas siyang mangyari para sa ibang tao, pero nakakagulat pa rin. Pero alam niyo ba na ang pagbabalat ng ating kamay at paa ay isang defense mechanism ng ating katawan? Sa video natin ngayon, titignan natin ang totoong mga rason sa likod ng pagbabalat ng ating balat. Bakit ito nangyayari, ano ang nagtitrigger nito, at paano nagtatrabaho ng overtime ang ating balat para protektahan tayo. At spoiler alert, hindi lang siya tungkol sa patay na balat. Pero bago natin pag-usapan ang science sa likod ng pagbabalat ng ating balat, mag-hi muna ako sa ating mga bagong manonood. Ako po si Shona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong researcher in the field of molecular ecology at naa-amaze ako kung paano ang environment natin can end up controlling or triggering our DNA. Isa rin po akong guro at natutuwa ako kung paano ang biology ay pwedeng pag-usapan ang mga topic tungkol sa mundo pero tungkol din sa mga nangyayari sa katawan natin. At ang siyensya ay ang aking science communication channel, kung saan nag-e-explore tayo ng lahat ng bagay na cool, nerdy, or geeky tungkol sa science. Ang ating balat ay isang nakakamanghang organ. Oo, organ. Ito ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Ito ay ginawa sa mga nagpatong-patong na layer na gumagawa ng isang tough pero flexible na barrier sa pagitan ng ating katawan at sa mundo. Ang top layer ay tinatawag na epidermis, at dito ay kung saan maraming action na nangyayari. Ito ang layer na responsible sa nakikita nating pagbabalat, at ito ay may kinalaman sa kung paano nagre-renew ng sarili niya ang ating balat. Ang pinakalabas na parte ng ating epidermis ay tinatawag na stratum corneum. Gawa siya ng mga patay na cells na tinatawag na corneocytes na punong-puno ng keratin. Keratin? Oo, tama ang narinig mo. Ang mga cells na ito ay parang mga shield na pinoprotektahan ng ating katawan galing sa mga harmful na UV rays, sa mga bacteria at iba pang environmental hazards. Pero ito ang problema. Yung mga patay na cells na ito ay hindi pwedeng magstay forever. Ang balat natin ay tuloy-tuloy na gumagawa ng mga bagong cells sa pinakailalim na layer ng epidermis na tinatawag na basal layer. Ang mga bagong cells na ito ay dahan-dahang tinutulak ang kanilang daan pataas, papunta sa surface in about 28 to 30 days. Habang umaakyat sila, dahan-dahan silang namamatay, nafa-flatten at nagiging parte ng stratum corneum. Kaya pag nakarating na sila sa surface, eventually, umaalis sila or nababalat sila. At ito ang nakikita natin na pagbabalat o flaking skin. One eternity later. Kaya in a way, ang pagbabalat ng ating balat ay isang natural na proseso. Ito ay isang paraan ng ating balat na magtanggal ang mga luma at damaged na cells para magkaroon ng room para sa mga fresh at healthy na mga cells. At alam niyo ba na on average, nagtatanggal tayo ng 30,000 to 40,000 dead skin cells sa isang minuto. Halos 9 pounds yan ng balat sa isang taon. Ngayon, kahit natural na nagbabalat ang ating balat sa pang-araw-araw, minsan mas napapansin natin siya. At yun ay kung merong trigger na nagpapabilis sa paglalagas ng ating balat. Ang isa sa pinakamalalaking trigger ay ang sunburn. Isa siyang perpektong example kung paano nagre-respond ang ating katawan pag kailangang mabilisang palitan ang mga bagay na namatay na. Ang UV radiation kasi na galing sa araw ay sinisira ang DNA na nasa loob ng ating skin cells, kaya namamatay sila ng mas maaga. At ano ang reaksyon ng katawan natin? Tanggalin yung damaged na part para hindi na ma-damage yung nasa ilalim pa nito. At fun fact, ang pagbabalat dahil sa sunburn ay ang paraan ng katawan natin para mag-avoid ng long-term damage katulad ng skin cancer. Kasi tinatanggal natin yung UV damaged cells bago sila mas maging dangerous. Ngayon naman, pag nasa isang malamig tayo na lugar, mabilis mawala ng moisture ang ating balat, kaya mas nagiging prone sila sa pag-crack at pag-peel. Ang dehydration din ay pwedeng mag-shrink ng ating skin cells.
kaya mas madali silang mag-flake off. Minsan din, yung constant irritation sa mabilis na pag-rub or friction galing sa ating damit or kung anumang skin products ay pwede ring mag-cause ng pagbabalat. Ito ay dahil ang friction ay dinadamage ang pinaka-outer layer ng ating balat. Kaya yung body natin ay sineshed ito ng mas mabilis para i-repair yung surface. Yung kakayanan ng ating balat na magbalat at mag-renew ay related sa kanyang function bilang isang barrier. Yung stratum corneum na gawa sa dead skin cells katulad ng napag-usapan na natin kanina ay parang isang fortress. Pinapanatili niya na nasa loob ang moisture habang nasa labas ang bacteria, viruses at kung ano-ano pang lason na galing sa ating environment. Pero pag nakokompromiso ang barrier na ito, kunwari nasira siya ng UV rays, ng pagiging tuyo or injury, ang katawan natin ay nagsistep up para proteksyonan tayo. Ginagawa niya ito sa pagtatanggal ng mga damaged na cells para ma-maintain ang ating protective layer. Ang pagbabalat ay isa sa mga paraan ng ating katawan na siguraduhing matibay ang ating balat sa pagtanggal ng mga damaged na portions. Pag wala ang proseso na ito, mas nagiging vulnerable ang ating balat sa infection, sa sun damage at sa environmental stress. Ngayon, ang kaunti ang pagbabalat ay normal. Pero pag dumadalas at lumalala ito, baka meron na tayong nararanasang problema. Kunwari, merong eczema at psoriasis. Ang mga conditions na ito ay kung saan ang ating natural renewal process ng balat ay bumibilis o nagpupunta sa isang overdrive. Kaya nagkakaroon ng pamamaga, ng irritation at mabilisang pagbabalat. Ang fungal at bacterial infections ay pwede ring magdulot ng pagbabalat. Kadalasan ay may kasama itong pamamaga o pamumula. Meron ding tinatawag na peeling skin syndrome. Isa itong rare genetic disorder na nagdudulot sa ating balat na tuloy-tuloy magbalat kahit walang pamamaga at naaapektuhan nito ang buong katawan. Ang mga mananaliksik na nag-aral nito ay naniniwalang connected siya sa isang mutation na pwedeng napapakialaman ang kakayanan ng ating balat na dumikit sa ating katawan. Ngayon, kung meron ka namang random skin peeling sa iyong kamay o sa paa, pwede itong exfoliative keratolysis o EK. Isang skin condition kung saan meron kang maliliit na air-filled blisters na nagpo-pop up sa kamay o sa paa mo. At yun ang nagdudulot sa iyong balat para magbalat. Ano ang mga triggers ng EK? Mainit na panahon at pawising kamay. Lahat yun ay nagdudulot ng problema pagdating sa skin adhesion o ang kakayanan ng ating balat na dumikit sa ating katawan. Ang mga tao na may EK ay pwedeng harapin ang mga cycles na ito ng mas madalas, lalo na kung moist ang kanilang kamay o paa. Harmless naman ang pangyayari na ito, pero syempre, minsan nakakainis o nakakagulat na, oh no, nagbabalat na naman ang kamay at paa ko. Ngayon, kung nagbabalat ang balat mo dahil sa sunburn, sa dryness o iba pang rason, ito ang ilan sa mga tips na pwede mong gawin para matulungan ang iyong balat na mag-renew ng sarili niya. Una, moisturize, moisturize at moisturize. Kailangan nating panatilihing hydrated ang ating balat. Kaya kailangan meron kang magandang moisturizer para siguradong matibay ang iyong balat sa kanyang pagiging barrier. Kailangan ding umiwas ng pag-scrub. Alam ko nakaka-tempt, pero kailangan nating pigilan ang ating sarili na i-scrub ang nagbabalat na balat. Hayaan natin ang ating katawan na gawin ang kanyang kailangan gawin. Kasi ang pag-scrub ay pwedeng madamage ang bago at delicate na skin na nasa ilalim nito. Ang susunod, laging uminom ng tubig. Ang pag-inom ng maraming tubig ay nakakatulong i-maintain ang elasticity ng ating balat at syempre pati na rin ang ating kalusugan. At lahat ito ay nakakatulong para maiwasan ang excessive na pagbabalat. Pwede ka rin gumamit ng aloe vera para sa sunburn. Ang aloe vera gel ay isang magandang natural na remedy para i-soothe ang ating sunburned skin at i-reduce ang intensity ng pagbabalat. So, sa susunod na beses na magbalat ang iyong balat, huwag magpanik. Isa lamang itong natural na proseso na ginagawa ng katawan natin para ma-renew ang sarili niya. Tandaan, pakinggan ang iyong balat. Pag madalas itong nagbabalat o meron siyang ibang symptoms katulad ng sakit o pamamaga, baka kailangan mo nang pumunta sa doktor
o magpatingin sa isang dermatologist. But what do you think? Nakakaranas ka rin ba ng madalas na pagbabalat ng iyong balat? Anong ginagawa mo pag nangyayari ito? Let us know your thoughts in the comment section below.